And it was published in Taiwan and also they published it in Singapore. Next slide. And this one, ito yung diagram. Meron po kasing gamot na may action din na para siyang may PPAR. Troglitazone. Ito yung parang synthetic drugs na parang pattern nila. Troglitazone. Pag ininom niya to, matitrigger din yung PPAR agonist action para makontrol yung activation ng lipid metabolism, glucose metabolism, cell inflammation. Pag transrepression, ito yung mga maga-maga sa katawan, nagpipigil din yan. Halimbawa, meron tayong hepatitis na mamaga yung atay natin, nakakatulong din siya. Kaya, yung PPAR, protocol niya, yung parang pinaka-model chemistry niya na synthetic, pareho nung natural. Ba't tayo nag-take ng troglitazone? Take natin crypto kasi natural siya. Wala siyang side effect. Next slide. Anyway, ito po yung findings na nung nga bumaba po yung ano niya, yung cholesterol, pero meron din siyang nakatulong din siya sa psoriasis and psoriatic arthritis kasi ini-inhibit niya rin po yung metabolic problem dito sa arthritis at saka sa psoriasis. Next slide. To conclude, Cryptomonadales has containing complete nutrition elements for human. And also, it has a phycocyanin, chlorophyll, PPAR agonist action, and also, it was a privilege dun sa, naka-discover nito at gumawa dun sa Taiwan. Within the 21st century, makakatulong sa atin. Kasi right now, sa States, problem nila, 95% nagkakaroon ng high blood sugar. Right now, meron sila yung stand-up yung sa cancer patient. Ang census nila ngayon, for every hour, 5 ang nadadiagnose na may cancer. Napakabilis po yun. And every day daw, 50 to 100 Americans na mamatay ng cancer. Dito sa Pilipinas, nung duty ako ng Makati Med, 5th and 6th floor sa Makati Med, every night may monitor kami ng mga yung mga terminal na may cancer ng breast, brain cancer. Every night yan may namamatay na may cancer. Kaya kasi noon hindi naman ganun karami may cancer. Right now padami ng padami. Wala po tayong foundation na kasi ang chemotherapy mahal eh. Pero sa States meron silang fund drive last month. Lahat ng artists nila, tsaka mga mayayaman, mga milyonaryo, nagbigay ng pera para lahat na may cancer, libre lahat ng gamutan. Tsaka libre ang gamutan nila. Next slide po. Ito po yung action natin. Sa kidney, nakakatulong siya sa, sa inflammation. Yung nga, sa digestive tract, makakatulong po siya sa sa detoxification, sa lungs, sa heart. Tinanong kasi sa akin, nakakatulong ng crypto. Kasi po, yung pag may infarct kasi siya, nakatulong siya na nai-heal yung muscle. Na halimbawa nag-infarct yung laman ng muscle natin. Nare-regenerate siya kahit paano. Kasi pag nag-infarct to, yung pumping ng heart, maapektuhan po. Infarct. Infarct, ito po yung pag sinabing ito yung heart natin. Diba may mga ugat-ugat? Yung nangyari kay Eddie Gutierrez, merong part doon na nagkaroon siya ng clot dahil sa taba, sa cholesterol, lahat. Ginawa, siya catheterization. Gamot ang pinasok diyan para madiklag. Kasi once na nagbara dyan, yung muscle ng heart dito, walang pang-supply ng oxygen tsaka blood. Ang tendency, masisira yung heart muscle natin, maapektuhan yung natin, yung systolic tsaka diastolic at tsaka yung pumping ng heart. Next slide. Kaya ito po si Dr. Su E. Chen. Siya rin po yung nag-study ng different ng SARS, yung kasi nag-mutate kasi ang SARS, pero siya rin po yung nag-study ng Cryptomonadales na meron siyang PPAR agonist. Next slide. Ito po, galing po siya sa National Taiwan University under National Research Institute sa Taiwan. Next slide. So, diba mga gamot to, maraming side effects, pero sa atin, yung Cryptomonadales is 100%
percent natural. Pero hindi po ibig sabihin na pag ano, ay para gumaling ako, damihan ko agad. Mali po. It's dose related pa rin. Halimbawa, may diabetes na tayo, may cancer, malaki yung dosage natin. Pero kung for maintenance lang, merong certain amount. Kasi minsan sabi, Dok, pwede ba 10 tablets 3 times a day? Baka na sumakit yung tiyan nyo. Kasi lahat naman pag sobra, pangit. Pag sinabi naman kulang, underdose naman po tayo. Ito yung mga media exposure ng crypto sa ibang bansa. Okay na yun. Kasi mga advertisement. Any question and answer regarding PIPAR and crypto muna dales. Ito po ay sa-summary ko siya sa Tagalog. Tapos may tatawagin ako sa inyo kung paano nyo naintindihan ng PIPAR. Ito ang PIPAR is Peroxisome Proliferator Activated Receptor. Ang cryptomonadales ay algae natural food na may action na agonistic effect na ini-enhance niya ang aksyon ng PIPAR sa cellular level ng katawan ng tao para i-control ang mga iba-ibang metabolic syndrome sa katawan like high lipids, high sugar, at saka cell differentiation o paglaki ng tumor sa katawan. At ang crypto ay may component din ng mga trace elements, macronutrients, and micronutrients like vitamins, minerals, at the same time, amino acid na kailangan sa katawan natin. At ang PIPAR, siya yung nag-a-act sa cellular level ng katawan natin para i-control ang lipid metabolism, glucose metabolism, at saka cell differentiation and cell inflammation. Pag inano kayo ng client or kayo, umiinom kayo, gusto nyo i-refer na bumili iba or intake yun, sasabihin nyo na nag-act siya generally buong katawan. Kasi cell, yung hibla ng katawan ng kinokorek. Kung baga sa kotse, di ba, in-overhaul natin yung parts. Di ba, bandang radiator, bandang makina, bandang ilalim. Siya, lahat almost inaano niya. Sa bagay kasi ngayon ang sakit magkakonekta eh. Pag sinabi kasing hirap yung panunaw, ano yung hirap sa panunaw? Gallbladder, yung pala may bato ka na sa gallbladder. Minsan yung pala, atay mo, hirap na. Tapos yung pancreas mo, sira na pala. O kaya may tumor pala. Marami. Minsan naman merong hirap yung panunaw, yung pala menopausal lang. Ang menopause, di ba, maraming sakit. Indigestion, vertigo, dryness of vaginal area. Yung sinasabing dryness, sinasabi nila, ba't ganun tuyot na? Oo, kasi wala na yung secretions. Siya kasi sinasabi, di ba, yung mga feeling yang, sabi wala, may asin pa daw. Totoo yun, kasi pag nag-menopause tayo, wala ng asin, walang acidity sa vaginal area. Ang tendency, less lubrication, maraming bacteria. Kaya kayo, napapansin nyo, wala naman akong contact at saka malinis naman ako lagi ako may UTI kasi wala ng acidity. May joke po yan sa isang OB conference na inatenan ko. Sabi nila, kulang ka na sa acid. Eh, di ba minsan panghugas daw, suka. Nakakatulong yung suka. Kasi yung pH niya nakakatulong sa acidity. Meron namang nang-suggest na OB. Kasi mentor ko yun, matanda ng OB yun. Sabi niya, much better gamitin yung Yakult. Kasi daw, yan, may lactic acid, antibacterial. Tsaka masarap daw sa mister. Yung Yakult. Kaya nagulat kami, gano'n, Yakult ka na daw. Para daw kasi kung suka, di lalayo ka ng mister mo, di Yakult na lang daw. Kung Yakult daw, masarap daw yung lasa. Kaya at least nagising kayo doon. Yun po. Any questions regarding PIPAR and